Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli ang inyong sangkay na si Sangkay Lons muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Pa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna, Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ayan. Kumusta kayong lahat mga sangkay? Mega love shoutout also kay Ruel and Rachel sa Rochelle Community, sa Team Kalingap, Kalingap Partners, Team Kaliwat, no, yung grupo ko, sa aking mga sponsors, sa mga followers, mega love shoutout sa inyong lahat, no. So, pasensya na, wala akong upload na-upload kahapon kasi ako po'y kakagaling lamang, no, sa Baguio, ano. Kasi dumating yung aking sponsor, si Horbin TV, si Tita Bing. Siya ay taga Baguio pero galing siya ng Amerika. Doon siya nag-stay na. Pero may bahay lang sila sa Baguio. Nagbakasyon siya dito sa Pilipinas and syempre hindi pwedeng hindi kami magkita. So si Horbin TV po, no, kung naalala ninyo, bahay nila ang tinirahan ng Kalingap, ng Team Kalingap ni Kuya Val. Umakyat doon si natin na lahat. Si Kalingap Rob nakapunta sa bahay ni Horbin TV noong birthday ni Kuya Val, no. Noong nagpunta ng Baguio ang Team Kalingap, no. Yung ibang mga vloggers doon nagstay sa bahay ni Horbin TV. And alam natin na nagpakain siya nung birthday mismo ni Kuya Val. So, mega live shoutout sa iyo Horbin TV, Tita Bing. Ingat ka po, no, sa iyong biyahe. Siya po'y bumalik na ng Amerika, no. Magkasama kami kaninang madaling araw, no. Na papunta siyang airport. Magkasabay kami ng sasakyan. Yung sasakyan niya ang ginamit na papunta siya ng airport, inihatid doon. Ako naman po ay umuwi na dito, no. So maraming salamat Tita Bing, mag-ingat ka po, no. So ngayong araw nito mga sangkay, pag-usapan natin. Siguro alam niyo na kung ano yung nasa thumbnail ko, ano ang dapat nating pag-usapan ngayong araw na ito. Kanina, kasi alas 3 na nga ng madaling araw ako dumating dito. Nakatulog ako alas 4 ng madaling araw, no. And medyo nalimpungatan ako kanina, mga 7 or 8 ng umaga. Tumunog ang aking phone, no. Merong message galing kay Birador. May love shoutout sa iyo Birador. Kalakip yung yung warning ni Maite Emmy dito kay Ana Hanley at saka kay Laila Mendoza na ito yung mga nasa grupo ko po, nasa Kaliwat, no. Tiningnan ko lang yun kasi ako maano pa yung aking mata. Hindi ako nag-reply doon kasi tiningnan ko lang. Tapos natulog ako ulit, no. Then after ilang hours lang nagulat ako, may mga messages na sa akin na akong natatanggap na naka-post na yung yung warning na yon ni Maite Emmy dito sa kay Laila Mendoza at saka kay Ana Hanley, no. Ako yung nagulat dito, no, sa pangyayaring ito. Hindi sa kinakampihan ko ito, itong aking grupo, no, itong yung dalawang ito, si Laila Mendoza at saka si Ana Hanley. Kundi bagkus gusto ko lamang pong ituwid yung tama. Gaya ng sabi ko dyan sa thumbnail, Maite Emmy, ikaw mismo ang lumalabag sa batas patungkol dito. Sa batas na pinapatupad natin dito sa Kalingap. Bakit ko nasabi yun? Una, bakit kailangan nyong idaan kay President Birador ng Carepa, no, yung mga warnings, yung mga memos na para sa mga tao ko, no. Open po yung aking messenger. Nandiyan po, laging nandiyan para sa kung sino ang pwedeng mag-send sa akin. Kaya sabi ko, lumalabag kayo sa batas kasi ang usapan dito, no, kung meron man lumabag sa mga grupo natin, sa mga staff natin, sa mga members natin,
mga group leaders mismo ang mag-uusap muna patungkol dito. Pero anong ginawa nyo po? Bakit kinakailangan kay Virador ipadaan itong mga memo na ito or warnings na ito? Hindi naman yata mensahero si Virador, hindi naman po yata siya messenger na para utusan, na para mag-submit sa akin. Bakit hindi nyo po maidiretso sa akin, no? Isang paglabag po ito, no, na paglabag na ginagawa niya, na hindi niya ako kinakausap, hindi niya ako dinediretso na kausapin para mapag-usapan namin. Kasi yun ang dapat gawin. Pag-usapan muna, kung meron man lumalabag dito sa ating mga members, pag-usapan nating dalawa para maayos natin, mapagsabihan. Hindi yung kaagad-agad na pinopost nyo agad sa community ninyo without ng pag-uusap nating dalawa. Or pwede rin, di ba? Ganun ang nakaugalian. Pwede rin po, diretso ninyong kausapin yung mga tao na merong nagawa na labag na violations dito. Pwede nyo pong sendan sila, ito, ipaliwanag nyo sa kanila na ito, lumabag kayo. Bakit hindi nyo po magawa? Ba't hindi nyo po magawa yon? Bakit kailangan kaagad-agad ipopost ninyo sa community ninyo na walang pag-uusap? Na dapat pinag-uusapan. So, gaya ng sabi ko, ito isang paglabag sa batas. Kasi meron tayong batas, meron tayong rules dyan na napag-usapan na dapat leaders muna ang mag-uusap, no? Ito yung hindi ko gusto. Hindi ko gusto yung ganito na open naman po ako, nandiyan naman po ako. Bakit kinakailangan idaan sa ibang tao, ba't hindi ako kausapin? Kung meron labag man po yung aking mga tao, yung aking mga members. Kasi hindi ko po yan sila didipahan kung sila man po ay mga may pagkakasala, no? Pangalawa, yung aking dito, bakit yung ipinataw nyo ay clickbait dito sa kanila. Nandiyan dyan, ilalagay ko po sa screen yung mga thumbnail na ginawa nito ni Ana Hanley at saka ni Laila Mendoza, no? Para sa akin, wala akong nakikitang mali diyan sa mga thumbnail na ginagawa nila. Clickbait ang pag-uusapan natin. Pag-usapan natin ang clickbait. Hindi po yung bago dito sa social media. Ang clickbait ay normal para sa karamihan, sa mga nakakaunawa. Normal na po yan sa karamihan nagki-clickbait. Pero alam natin na may mga clickbait na hindi maganda. Pero base dyan sa mga napapanood natin ngayon sa screen ko na kanilang thumbnail, wala akong nakitang masama. Walang pangbabalahura sa kapwa. Walang pag-iinsulto sa kapwa. Ano po ba ang mali dyan? Na para pagbawalan yung mga tao na gumawa ng ganyang klaseng clickbait. Kaya bakit kinakailangan, no? Bakit kinakailangan ninyong higpitan ng sobra yung mga tao? Yung iba dyan, lantaran. Lantaran na naggagawa ng kabulastugan. Lantaran na gumagawa ng pambabastos sa mga tao, sa mga vloggers, sa mga pagmumukha na inilalagay dyan sa thumbnail. Nakita nyo, ang dami-dami dyan. Nandiyan yung inilalagay sa kabaong, nandiyan yung binabastos, yung mga mukha dyan sa thumbnail. Bakit hindi nyo ang pagtuunan nyo ng pansin? Bakit yung mga ganyang klase na ginawang thumbnail ni Ana Hanley at saka ni Laila Mendoza, wala namang pangbabastos, no? Wala, doon tayo umalma. Kung yan yung mga thumbnail na inilagay nila dyan, may pambabastos, pangbabalahura sa kapwa nila. Pero napakaayos ng mga ganyan. Bakit kinakailangan nyo siyang warningan? No? Ang dami dyan, gaya ng sinabi ko, ang dami-dami dyan mga tao. Ang dami dyan, yun ang pagtuunan nyo ng pansin. Alam ko na mainit ang mata mo dito sa grupo namin, no? Dito sa grupo ng kaliwat ng mga watchers. Pansin ko, no? Pansin ko kasi ito lagi. Once na mayroong mga ito lagi sina Laila Mendoza, ito na naman si Ana Hanley. No, bakit sila lagi? Wala naman silang ginagawang masama. Alam nyo, Maite Emmy, ito lang sasabihin ko sa iyo.
Ang grupo namin ay tahimik. Ang grupo ng Kalingap Watchers ay tahimik. Walang taong bastos, walang taong balahura, walang taong nagmumura. Nagla-live po ang mga yan, nagpapalaro para makatulong sa kapwa, sa mga viewers, no? Nagpapalaro sila para makatulong. At itong mga ito, no? Itong mga taong ito na nasa grupo ko, tahimik lang kami. Nag-iipon kami ng pondo para makatulong sa proyekto ng Kalingap, sa proyekto ni Kuya Val, no? Nag-iipon kami para makatulong dito. Wala kaming ginagawang masama sa kapwa namin, kundi ang layunin lamang namin dito ay makatulong sa Kalingap. Ito lang. Kaya tayo nandito para makatulong sa Kalingap, para makatulong kay Kuya Val. Wala nang iba pa. Pero wag niyong masyadong pakahigpitan yung mga tao na para bagang tinatalian mo na sa leeg yung mga tao na kahit wala kang nakikitang masama, bibigyan mo kaagad ng warning yung mga tao, no? Dahil ayaw mo, dahil hindi mo gusto, dahil galit ka, dahil may nagsusumbong sa iyo. Diba? Yan ang katotohanan. Real talk lang po tayo dito, Maite Emmy. Ito lang sasabihin ko sa iyo, Maite Emmy. Kahit 10 beses, 100 times mong i-post sa community mo, yung mga warnings na yan, yung mga memos na yan, hindi po namin yan i-honor. Hindi po namin tatanggapin yung mga memos na yan. Kahit oras-oras, minuminuto nyo pong i-post yan sa community ninyo. Hindi po namin tatanggapin yan. Deadma lang kami. Alam mo kung bakit? Ikaw kasi mismo, ang unang lumalabag sa batas, hindi sumusunod sa batas. No? Gaya ng sabi ko, hindi ka sumusunod sa batas. Dapat pinag-uusapan muna bago i-post sa community. Alam mo kung bakit? Kasi binibigyan mo ng kahihiyan yung mga taong ipinopost mo sa community mo. Yung mga tao na mga panghusga, yung mga tao na kampi sa'yo, husgahan kaagad yung mga taong nakapost dyan sa community nyo. Dapat maging fair, no? Dapat, yan yung dapat pag-isipan nyo. Pag-isipan mabuti. Pag-usapan dapat, pinag-uusapan dapat. No? Dapat hindi rin kayo lumalabag sa batas. Dapat sumusunod din kayo. Hindi kayo sumusuway. Huwag niyong ipahiya yung mga tao dito. Na itong mga taong ito, nakakatulong, malaking tulong sa Kalingap. No? Sponsors din ang mga yan. Nag-aambag din ang mga yan. Walang binabastos ang mga yan. Walang binabalahura ang mga yan. Dahil nasa rules po namin, ng isang watchers member, dapat hindi mambubudol, hindi nambabalahura, hindi nambabastos, hindi nagmumura. Maayos po ang mga tao na yan. Yan lamang po ang hangarin namin ang makatulong sa Kalingap, no, sa kay Kuya Val. Yung mga proyekto ni Kuya Val. Hindi namin ipinagmamalaki na nandito kami para tumulong, na nagbibigay. Meron na kaming naibigay kay Kuya Val. Hindi lang po ninyo alam. Ang grupo namin ay nakakapagbigay kay Kuya Val. Pinipilit namin na mag-ambag-ambag para makatulong dito. Hindi po kami nandito para batikusin ng kung sino mang tao, kagaya mo. Batikusin, ipahiya sa community mo. Bagkus nandito kami para tumulong sa Kalingap. Nag-aambag po kami, no? Hindi po kami nandito lamang na para nagpapasikat, no? Yung grupo namin. Nandito kami, ang layunin namin ay makatulong. Kagaya ng sinasabi ko, walang masama sa thumbnail na ginawa ni Ana Hanley at saka ni Laila Mendoza. Walang pangbabalahura, walang pangbabastos. Yun po yung dapat tingnan ninyo. Kung clickbait man po yan, nakalagay dyan ang picture ni Rachel, nakalagay yung picture ni Ruel of Malalag. Strategy po yan. Isang strategy sa mga tao na para lapitan po tayo. Walang problema dyan. Hanggat walang ginagawang pangbabastos at pangbabalahura sa thumbnail na sa tao na inilalagay sa thumbnail. No? Yan po yung dapat pag-isipan ninyong mabuti. Gaya ng sabi ko, hindi ko po dinidipahan yung mga taong ito. Napansin ko lamang po, no, na mainit ang dugo nyo sa amin. Kahit hindi naman nakakalabag sa batas talaga, walang matinding violation, nandiyan dyan kaagad. And yung sinabi ko sa iyo, na dapat pinag-uusapan muna bago ipinopost. Hindi po ako kaagad, nakita ko lang, nasin ko lang po
No, yung sinend ni Berador, dahil nga sabi ko, alas 3 po ako dumating dito sa Manila galing sa Baguio. Nakita ko lamang po, hindi ko na-replyan dahil mahapdi pa ang aking mata. Ising ko na, nandiyadyaan na. Nasa community mo na, pinost nyo na. No? At isa pa, kausapin nyo ako ng personal. Huwag kayong matakot. Andito lang po ako, no? Kikipag-usap sa iyo ng maayos. Makikipag-usap po ako ng maayos sa inyo kung maayos din po kayong makikipag-usap sa akin. Maayos akong tao na makikipag-usap kung maayos ang taong nakikausap ko. Bastos po akong kausap kung ang isang tao bastos din na nakikipag-usap sa akin. No? Tinatapatan ko lamang po ang isang taong kung ano ang pagkatao ng isang taong kausap ko. Pero kung maayos din naman po na nakikipag-usap sa akin, maayos. Kung maayos ka na makikipag-usap sa akin, mas maayos ang pakikipag-usap na gagawin ko po sa iyo. No? Huwag niyo pong idaan kay Berador. Huwag niyo pong gawing mensahero si Berador. Dahil dapat kayo ang nag-a-approach sa akin kung meron man po. Dahil kayo ang nakakapuna. Kayo po ang mag-approach sa akin na ang mga tao mo may nagawang kasalanan, no? May nalabag. Tatanggapin ko naman po 'yon, no? Tatanggapin ko 'yon kung talagang maayos ang pag-uusap natin. Maayos po kayong makikipag-usap sa akin. At kung talagang valid talaga na may nagawang mali yung tao ko. So ito lamang po ang aking reaction dito, ang aking pahayag patungkol dito na hindi po namin tatanggapin yung ginawa na yan ni Maite Emi na hindi maayos, no, yung kanyang pagpo-post sa community na hindi muna napag-usapan yung mga tao, no, yung mga tao na yan na nahuhusgahan ka agad. Dapat bago ilabas sa community, napag-usapan muna ng maayos. So muli, maraming salamat mga sangkay sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkaylon, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo, sangda ko ng mundo bang kinaroroon. Paalam na mga sangkay, paalam.